Habang mas hinahabol mo siya, mas lalo siyang nawawala. Pero kapag tumigil ka doon, siya nagsisimulang ma-attach. Hi, welcome back sa Psychology of PH. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng karamihan ay ang paniniwala na kailangan mong habulin ang babae para mahalin ka. Na kapag mas nag-e-effort ka, mas nagbigay ka, mas nagpakita ka ng interest, doon siya mas mahuhulog. Pero kung mapapansin mo sa totoong buhay, maraming lalaki ang todo effort pero naiiwan. At may mga lalaki na parang walang pake pero sila ang hinahabol. So ano ba talaga ang nangyayari? Sa psychology may tinatawag tayong attraction imbalance. Kapag ikaw ang mas nag-i-invest, ikaw ang mas na-attach. Kapag siya ang mas nag-i-invest, siya ang mas nahuhulog. At dito pumapasok ang konsepto na hindi tinuturo sa karamihan. Hindi mo kailangang habulin para mahalin. Kailangan mong maging lalaking hinahabol. Kaya sa video na to, ibibigay ko sa iyo ang 13 signs o paraan kung paano siya mai-inlove sa iyo nang hindi ka naghahabol. Hindi ito manipulation, hindi ito laro. Trumafi pagiging lalaking may control sa sarili, may value at may direction. Sign number 1, hindi ka laging available. Kapag lagi kang nandyan, nawawala ang excitement. Isipin mo kung alam niyang anytime pwede kanyang makuha. Wala siyang dahilan para mag-effort. Pero kapag hindi ka laging available, nagkakaroon siya ng anticipation. Example, nag-chat siya pero busy ka. Nag-reply ka after some time, hindi agad. Hindi ito pagiging rude. Duray pagpapakita na may sarili kang buhay. Simple step. Huwag agad mag-reply kung may ginagawa ka. Huwag laging ikaw ang available sa meetups. Dito magsisimula ang curiosity niya. Sign number 2, may sarili kang mundo. Ito ang foundation ng lahat. Kapag ang lalaki ay walang sariling buhay, nagiging dependent siya sa babae. At ang dependency, nakakabawas ng attraction. Pero kapag may sarili kang mundo, may goals ka, may ginagawa ka, may direction ka, nagiging high value ka sa paningin niya. Example, mas pinili mong tapusin ang work mo kaysa makipag-chat buong araw. Hindi dahil wala kang interest, kundi dahil may priority ka. Sign number 3, controlled ang attention mo. Ang attention ay parang reward. Kapag sobra mong binigay, nawawala ang value. Pero kapag controlled, nagiging special. Example, hindi ka laging nagre-react sa lahat ng post niya. Hindi ka laging nagchat-chat ng walang dahilan. Pero kapag nagbigay ka ng attention, ramdam niya. Step by step, simple. Huwag mag-initiate palagi. Mag-reply kapag may sense. Iwasan ang sobra-sobrang kumain ka na, chats. Sign number 4, hindi ka needy. Ito ang pinakamalaking turn-off. Kapag needy ka, naghahanap ka ng validation. Natatakot kang mawala siya. Nagiging desperate ka. Pero kapag kalmado ka, mas nagiging attractive ka. Example, hindi siya nag-reply, hindi ka nagdo-double chat, hindi ka nag-overthink agad, chill ka lang. Sign number 5, marunong kang umatras, very powerful. Hindi lahat ng laban hinahabol. Kapag naramdaman mong ikaw na lang ang nag-effort, marunong kang tumigil. Example, ikaw na lang lagi nagchat-chat, ikaw na lang nag-i-initiate, tumigil ka. Observe mo kung babalik siya. Step by step. Bawasan ang effort. Tingnan kung magre-reach out siya. Kung hindi may sagot ka na. Sign number 6, hindi ka madaling ma-attach. Hindi ka agad nagbibigay ng emosyon. Hindi ka impulsive. Hindi ka madaling ma-fall. Example, hindi ka agad nagsasabing gusto kita. Hindi ka agad nagiging sweet sobra. Pinapakita mo lang kung ano ang tama sa stage. Sign number 7, may standards ka. Hindi mo tinatanggap lahat. May boundaries ka. Alam mo ang worth mo. Example, late siya lagi. Sinasabi mo na hindi ka okay doon. Hindi ka tahimik lang. Sign number 8, marunong kang magsabi ng hindi. Hindi ka yes man. Hindi mo siya laging pinapaboran. Example, inaaya ka pero may ginagawa ka. Tumatanggi ka. Dito niya mararamdaman na hindi ka madaling makuha. Sign number 9, hindi ka nagpapakita ng desperation. Hindi ka nagmamakaawa. Hindi ka naghahabol ng attention. You stay composed. Example, hindi siya nag-reply buong araw. Hindi ka nagiging emotional. Instead, tuloy ang buhay mo. Sign number 10, masaya ka kahit wala siya. High value trait. Ito ang pinakamalakas. Kapag masaya ka kahit wala siya, hindi ka niya kayang kontrolin. Hindi ka dependent. Example, may sarili kang routine. May ginagawa ka kahit hindi siya kasama. Dito siya papasok bilang addition sa buhay mo. Sign number 11, may konting mystery ka. Hindi mo ibinubuhos lahat agad. May depth ka. Hindi ka predictable. Example, hindi mo kinukwento lahat ng buhay mo agad. Unti-unti niyang nalalaman. Mas lalo siyang curious. Sign number 12,
Hinahayaan mong siya ang mag-invest? Ito ang turning point. Kapag ikaw lang ang nagbibigay, hindi siya mag-e-effort. Pero kapag nag-step back ka, siya ang gagalaw. Example, hindi ka nag-initiate for a while, siya ang nag-chat. Ibig sabihin, may interest siya. Sign number 13. Pinipili mo siya, hindi mo hinahabol. May difference yan. Ang naghahabol, konsuwa, sensiyo, pero naghihingi. Ang pumipili shows my value. Kapag naramdaman niyang pinili mo siya, hindi dahil wala kang option, doon siya mas nahuhulog. Ngayon tandaan mo to, hindi mo kailangang habulin ang babae para mahalin ka. Kasi ang babaeng tama para sa'yo, hindi mo kailangang pilitin. Siya mismo ang lalapit. Siya mismo ang mag-invest. Siya mismo ang mahuhulog. Ang trabaho mo, hindi manghabol, hindi magpakadesperado, kundi maging lalaking hindi basta-basta napapalitan. Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng content na talagang magpapataas ng value mo bilang lalaki, like, share at mag-subscribe ka na. Ako nga pala si Psychology of PH.